Napansin mo ba kung minsan, kahit gaano tayo kadalas maligo o maglinis, parang may kung ano kakaibang amoy na umaligid? O marahil, nararamdaman ninyong nagiging mas sensitibo ang inyong pakiramdam sa amoy habang kayo ay nakakaedad. Marahil ay naririnig ninyo ang usapan tungkol sa amoy matanda. At ito'y isang bagay na maaring nakakahiya o nakakababa ng kumpiyansa. Gusto kong sabihin sa inyo na hindi kayo nag-iisa sa kaisipang iyan. At higit sa lahat, hindi ito dapat maging dahilan para mawalan tayo ng kumpiyansa. Ang totoo, hindi lang ito tungkol sa simpleng pagligo. May mga lugar sa ating katawan na madalas nating nakakalimutan linisin at may mas malalim na dahilan kung bakit nagbabago ang ating amoy habang tayo ay nagkakaedad. May mga bagay na makakatulong para labanan ito, na hindi lamang nakatuon sa panlabas na kalinisan, kundi pati na rin sa ating kalusugan sa loob. Sa video na ito, sisilipin natin ang mga nakalimutang lugar na dapat nating bigyan ng pansin sa ating pang-araw-araw na paglilinis. Aalamin din natin ang tunay na dahilan sa likod ng pagbabago ng ating amoy habang tayo ay tumatanda at pinakamahalaga, ibabahagi ko sa inyo ang mga practical at simpleng paraan para manatiling sariwa at mabango sa lahat ng oras anuman ang edad. Hindi lang ito para mawala ang anumang hindi kanais-nais na amoy, kundi para mapabuti ang inyong pangkalahatang pakiramdam at kumpiyansa sa sarili. Manatili hanggang sa dulo ng video dahil may ibabahagi akong impormasyon na tiyak na magugulat kayo at makakatulong ng malaki sa inyo para tuluyan ng mawala ang inyong pangamba tungkol sa isyong ito. Ngayon, simulan na natin ang pagtuklas sa mga sikretong ito para manatiling sariwa at malinis sa ating pagtanda. Una sa lahat, pag-usapan natin ang mga lugar sa ating katawan na madalas nating nakakalimutan linisin kapag tayo ay naliligo. Akala natin sapat na ang mabilisang banlaw o paglagay ng sabon sa mga pangunahing bahagi ng katawan. Pero meron talagang mga sulok at siwang na madalas na napapabayaan at doon nagsisimula ang problema. Isipin ninyo, parang bahay, hindi lang sa labas ang nililinis. Kailangan din sa mga sulok-sulok, di po ba? Ang una sa mga nakalimutang lugar ay ang likod ng ating mga tenga. Maraming tao ang nakakalimutan na punasan at sabunin ng maayos ang bahaging ito. Ang likod ng tenga ay isang lugar kung saan nagtitipon ng sebum o ang natural na lamis ng ating balat, pawis at patay na balat. Dahil ito ay madalas na natatakpan ng buhok o bahagyang nakatago, hindi natin napapansin ang pagdami ng dumi na nagiging sanhi ng kakaibang amoy. Kailangan lang nating gamitin ang ating mga daliri na may sabon o isang malambot na basahan at banlawan itong mabuti. Hindi kailangan ng matinding kuskos, basta't siguraduhin lang na nadadanan at nalilinis. Pangalawa, ang ating pusod. Nakakagulat, hindi ba? Ang pusod ay isang maliit na lungga na perpetong lugar para magtipon ng dumi, ibla ng damit, patay na balat at bakterya. Dahil ito ay madalas na hindi nakikita, madali ito makalimutan. Ang simpleng pagpahid nito ng cotton swab na binasa sa tubig at sabon ay makakatulong na malaki. Mag-ingat lang na huwag masyadong idikit o tusukin na malalim. Gawin ito ng regular at mapapansin ninyo ang pagkakaiba. Pangatlo, ang ilalim ng ating mga kuko sa kamay at paa. Kahit anong gawin nating paghuhugas ng kamay, kung hindi natin nililinis ang ilalim ng mga kuko, doon nagtitipon ng mga dumi at bakterya na maaring maging sanhi ng amoy hindi lang sa kamay, kundi sa kung anuman ang ating hinahawakan. Gamitin ang maliit na brush na palinis ng kuko at siguraduhin kinukuskos ang ilalim ng mga ito. Para naman sa paa, lalo na kung may kalayuan na ang ating mga kuko, siguraduhin na regular itong ginugupit at nililinis ang ilalim. Ang malinis na kuko ay hindi lang nakakaganda, kundi nakakaiwas din sa pagdami ng mikrobyo. Pangapat at napakahalaga, ang mga singit at pagitan ng ating mga daliri sa paa. Ito ang mga lugar na madaling pagmulan ng amoy dahil sa pawis at pagiging sarado.
Kung hindi natutuyo na maayos sa mga bahaging ito pagkatapos maligo, nagiging perpektong lugar ito para sa pagdami ng bakterya at fungi na nagdudulot ng amoy pawis o minsan ay amoy lupa. Pagkatapos maligo, tiyakin na tuyong-tuyo ang pagitan ng mga daliri sa paa at ang mga singit. Gumamit ng malinis na tuwalya at dahan-dahang patuyuin. Kung kailangan, gumamit ng kaunting cornstarch o powder na walang amoy para makatulong sa pagpapatuyo at pagpigil sa pagdami ng bakterya. Para sa mga may extra na taba sa katawan, ang mga kulubot o folds ng balat ay dapat ding bigyan ng sapat na pansin sa paglilinis at pagpapatuyo dahil madalas itong pagmula ng pawis at amoy. Ngayon na naintindihan na natin kung bakit nagbabago ang amoy ng ating katawan habang tumatanda at kung ano ang mga lugar na madalas nating nakakalimutan linisin, alamin naman natin ang mga paraan para labanan ito. Simula sa ating kinakain. Ito ang bahagi na maaaring magulat kayo dahil hindi lang pala sa labas nakasalalay ang ating pagiging sariwa, kundi pati na rin sa loob. Ang amoy matanda o sa Ingles ay tinatawag na old person smell ay may siyentipikong paliwanan. Hindi ito dahil sa kawalan ng kalinisan, kundi sa isang compound na tinatawag na 2-nonenal. Habang tayo ay nagkakaedad, nababago ang chemical composition ng ating balat. Nagiging mas aktibo ang ating mga sebaceous glands at ang lipids sa ating balat ay mas madaling ma-oxidize na nagre-resulta sa pagdami ng 2-nonenal. Kaya't naintindihan ninyo, hindi ito kasalanan ninyo, ito ay natural na proseso ng pagtanda. Ngunit ang magandang balita ay maaari nating pamahalaan at mabawasan ang epekto nito. Ang ating kinakain ay may malaking epekto sa amoy ng ating katawan. Kapag kumakain tayo ng mga pagkain mataas sa taba, lalo na ang mga processed foods o kaya ay kulang sa sustansya, maaaring mas maging kapansin-pansin ang amoy ng ating katawan. Ang ating digestive system ay may malaking papel sa pag-alis ng toxins. At kung hindi ito gumagana ng maayos, ang mga toxins na dapat ay nailalabas ay maaaring lumabas sa ating balat sa pamamagitan ng pawis. Kaya naman, isa sa pinakamabisang paraan para manatiling sariwa ay ang pagbabantay sa ating kinakain. Una at pinakamahalaga, ang pag-inom ng sapat na tubig. Ito ay napakasimple, ngunit napakalaki ng epekto. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay parang paglilinis ng ating loob. Tinutulungan ito ang ating katawan na i-flush out ang toxins at iba pang dumi na maaring maging sanhi ng amoy. Kapag dehydrated tayo, nagiging mas concentrated ang ating ihi at pawis na maaring magpalala sa amoy ng ating katawan. Sikapin na uminom ng 8 baso o higit pa ng tubig sa isang araw, lalo na kung tayo ay aktibo o nasa mainit na lugar. Maaari din tayong uminom ng pampalamig tulad ng calamansi juice na may tubig na hindi masyadong matamis. Pangalawa, isama sa ating diet ang mga pagkain na mayaman sa chlorophyll. Ang chlorophyll ay ang substance na nabibigay kulay berde sa mga halaman at ito ay isang natural na deodorizer. Ang mga green leafy vegetables tulad ng malunggay, alugbati, kangkong at pechay ay punong-puno ng chlorophyll. Hindi lang ito nakakatulong sa amoy, kundi napakayaman din ito sa bitamina at mineral na kailangan ng ating katawan. Isipin ninyo, ang pagdagdag ng malunggay sa inyong sinigang o kaya ay paggawa ng malunggay shake ay hindi lang masarap, kundi nakakatulong pa sa pagiging sariwa. So, pangatlo, ang mga citrus fruits, ang mga prutas tulad ng kalamansi, dalandan, suha at orange ay mayaman sa vitamin C at antioxidants. Nakakatulong ang mga ito sa detoxification process ng katawan na nagiging dahilan para mas madaling mailabas ang mga amoy na compound. Bukod pa rito, ang mga prutas na ito ay nakakapagpabuti ng ating immune system na mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan. Ang simpleng pag-inom ng fresh calamansi juice tuwing umaga ay isang magandang simula. Pang-apat, ang mga pagkain na mayaman sa probiotics.
Ang ating digestive system ay mayroong napakaraming bakterya at ang balanse ng mga good at bad bakterya ay may malaking epekto sa ating kalusugan at amoy ng katawan. Ang mga probiotics na matatagpuan sa yogurt, kimchi at iba pang fermented foods ay nakakatulong sa pagpapanatili ng malusog na digestive system. Kapag malusog ang ating bituka, mas mabisa nitong napoproseso ang mga pagkain at nilalabas ang toxins na nagreresulta sa mas kaunting amoy. Kahit hindi ganong karaniwan sa Pilipino ang kimchi, mayroon tayong mga fermented na pagkain tulad ng buro o kaya ay simpleng pag-inom ng yogurt drink. Panglima, limitahan ang pagkain ng mga pagkain kilala na nakakapagdulot ng matapang na amoy. Ito ay maaaring kasama ang labis na pagkain ng bawang, sibuyas o mga pagkain mataas sa sulfur tulad ng broccoli at cauliflower. Hindi ibig sabihin ay huwag na itong kainin kundi kainin lamang sa katamtamang dami lalo na kung may mahalagang lakad. Ang mga pagkain ito ay maaaring magdulot ng amoy sa ating pawis at hininga. Kung mahilig kayo sa bagoong o patis na karaniwan sa Pilipino, subukan na huwag itong labis-labis na kainin, lalo na kung sensitibo ang inyong katawan sa amoy nito. Ang lahat ng mga payo sa pagkain na ito ay hindi lamang para sa amoy ng katawan. Malaki ang tulong nito sa ating pangkalahatang kalusugan. Kapag malusog ang ating digestive system, malinis ang ating dugo at malakas ang ating immune system. Mas magiging sariwa at masigla ang ating pakiramdam sa bawat araw. Ngayon na naintindihan na natin kung paano nakakaapekto ang ating diet sa amoy ng katawan, dumako naman tayo sa mga iba pang simpleng gawi at pagbabago sa ating pamumuhay na makakatulong para laging sariwa at mabango ang ating pakiramdam. Tuloy na manatiling sariwa at walang amoy bukod sa malalimang paglilinis ng mga nakalimutang bahagi ng katawan at sa pagbabantay sa ating kinakain. Mahalaga ring bigyan ng pansin ang ating mga damit at ang ating kapaligiran. Ang ating mga damit ay parang pangalawang balat. Sumisipsip ito ng pawis at amoy. Kaya naman napakahalaga ng tamang pagpili at paglilinis ng mga ito. Unang-una, ang pagpili ng tela ng ating damit. Mas mainam na gumamit ng mga damit na gawa sa natural at breathable na tela tulad ng cotton o linen. Ang mga telang ito ay nagpapaintulot sa hangin na makadaan, na nakakatulong sa pagpapatuyo ng pawis at pagpigil sa pagdami ng bakterya. Iwasan ang mga damit na gawa sa synthetic materials tulad ng polyester o nylon, lalo na kung madalas kayong pawisan dahil mas nakakapag-ipon ito ng init at amoy. Tandaan na ang ginhawa ay susi sa pagiging sariwa. Panggalawa, ang regular na paghuhugas ng damit. Ang mga damit ay sumisipsip ng pawis at amoy sa bawat suot. Hindi sapat na iire lamang ang mga damit na napawisan. Kailangan itong laban kaagad. Ang pagre-wear ng mga damit na napawisan ay isa sa mga pinakamabilis na paraan para kumalat ang amoy ng katawan. Siguraduhin din na ang ating mga kumot, punda ng unan at bedsheets ay nalalaban ng regular. Ang mga ito ay sumisipsip ng natural na langis ng katawan, patay na balat at pawis habang tayo ay natutulog na maari magdulot ng amoy sa ating silid. Kung maari, labahan ng bedsheets minsan sa isang linggo. Para naman sa ating mga panloob na kasuotan tulad ng underwear at sando, palitan nito araw-araw. Ito ang direktang nakadikit sa ating balat at sumisipsip ng pinakamaraming pawis at moisture. Pangatlo, ang tamang pagtatago ng damit. Siguraduhin na tuyong-tuyo ang ating mga damit bago ito itago sa aparador. Ang basang damit na nakatago sa siksik na lugar ay mabilis na nagkakaroon ng amoy amag na mahirap alisin. Mainam din na mayroong sapat na bentilasyon ng ating mga aparador. Maaari tayong gumamit ng moisture absorbers or charcoal bags sa loob ng aparador para makatulong sa pagpigil ng amoy at pamamasa. Pod sa kalinisan ng katawan at damit, mayroon din tayong maaaring gawin sa ating pamumuhay at kapaligiran para manatiling sariwa. Una, ang bentilasyon ng ating tahanan. Panatilihing maliwalas ang ating bahay sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga bintana at pinto, lalo na sa umaga. Ang sariwang hangin ay nakakatulong sa pag-alis ng stagnant na amoy at pinipigilan ang pagdami ng molds at mildews na nagdudulot ng amoy luma. Kung maaari, gumamit ng ventilador o air purifier. Panggalawa, ang regular na ehersisyo. Oo, tamang narinig ninyo.
Bagamat ang ehersisyo ay nagpapapawis, nakakatulong ito sa paglabas ng toxin sa ating katawan. Ang mahalaga ay maligo ka agad pagkatapos mag-ehersisyo para alisin ang pawis at bakterya. Ang mild na ehersisyo tulad ng paglalakad o simpleng stretching ay nakakapagpabuti ng sirkulasyon ng dugo at metabolismo na nagdudulot ng mas malusog na katawan na mas mababa ang tsansa mag-produce ng hindi ka nais-nais na amoy. Pangatlo, ang pagkontrol sa stress. Nakakagulat pero ang stress ay maaaring mapataas ng produksyon ng pawis. Kapag stress tayo, ang ating apocrine glands na matatagpuan sa kilikili at singit ay mas naglalabas ng pawis na mayaman sa protina na madaling sirain ng bakterya at maging sanhi ng amoy. Ang paggawa ng mga relaxation techniques tulad ng malalim na paghinga, pababasa ng libro, pakikinig sa musika o pagdarasal ay maaring makatulong sa pagpapababa ng stress. Pangapat, huwag kalimutan ang kalusugan ng bibig. Ang mabahong hininga ay malaking kontribusyon sa pangkalahatang persepsyon ng amoy ng isang tao. Regular na magsipilyo ng ngipin ng 2 beses sa isang araw, gumamit ng dental floss at maglinis ng dila. Ang mga dental check-up ay mahalaga rin para masiguro na walang problema sa ngipin o gilagid na nagdudulot ng amoy. Panglima, dito ay napakahalaga ang regular na medical check-up. Mayroong ilang kondisyon sa kalusugan na maaring maging sanhi ng pagbabago sa amoy ng katawan, tulad ng diabetes, kidney problems, o liver disease. Kung napapansin ninyong may kakaibang amoy kayo na hindi nawawala kahit na sinusunod ninyong lahat ng payo sa kalinisan, mahalagang kumonsulta sa doktor para masuri at maibukod ang anumang underlying medical conditions. Ang maagang pagtuklas at paggamot ay susi sa kalusugan. Ngayon, dumako na tayo sa pinakamahalagang bahagi kung paano natin isasama ang lahat ng ito sa ating pang-araw-araw na buhay para sa patuloy na pagiging sariwa at masigla. Sa kabuuan ng ating pag-uusap, tinalakay natin ang maraming mahalagang bagay na makakatulong sa atin para manatiling sariwa at mabango sa ating pagtanda. Nagsimula tayo sa pagtuklas sa mga nakalimutang lugar na dapat nating bigyan ng masusing paglilinis tuwing tayo ay naliligo. Ang likod ng ating mga tenga, ang pusod, ang ilalim ng ating mga kuko, sa kamay at paa, at ang mga singit at pagitan ng ating mga daliri sa paa. Napakahalaga ng masusing pagpapatuyo sa mga bahaging ito para maiwasan ang pagdami ng bakterya. Pagkatapos noon, naunawaan natin ang tunay na dahilan sa likod ng amoy matanda na isang natural na proseso ng ating katawan habang tayo ay nagkakaedad dahil sa pagtaas ng tuno nenal. Ngunit ang magandang balita ay hindi ito isang bagay na hindi natin mapipigilan. Binigyang diin natin ang malaking papel ng ating kinakain sa amoy ng ating katawan. Natutunan natin ang kahalagahan ng sapat na pag-inom ng tubig na parang panlinis sa loob ng ating katawan. Inirekomenda natin ang pagkain ng mga gulay na mayaman sa chlorophyll tulad ng malunggay, kangkong at alugbati na pawang mga natural na deodorizer. Nabanggit din natin ang benepisyo ng mga citrus fruits na mayaman sa vitamin C at ang kahalagahan ng probiotics para sa malusog na bituka. At syempre, ang paglimita sa mga pagkaing maaaring magdulot ng matapang na amoy. Hindi rin natin nakalimutan ang kahalagahan ng tamang pagbili ng damit. Ang paggamit ng cotton o linen para sa mas magandang ventilasyon. Ang regular na paghugas ng ating mga damit, lalo na ang mga panloob at ang tamang pagpapatuyo bago itago. Binigyang diin din natin ang mga lifestyle adjustments. Tulad ng pagpapanatili ng maaliwalas na tahanan, ang kahalagahan ng mild na ehersisyo, ang pagkontrol sa stress, ang wastong oral hygiene at ang patuloy na pagpapatingin sa doktor para masiguro na walang ibang medical condition na nagdudulot ng amoy. Tandaan ninyo, hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa paggawa ng maliliit na pagbabago na may malaking epekto sa inyong araw-araw na buhay. Ang mga payo na ito ay hindi lamang para mawala ang anumang hindi kanais-nais na amoy, kundi para mapabuti ang inyong pangkalahatang kalusugan at kagalingan.
Kapag maayos ang inyong kalusugan sa loob at malinis kayo sa labas, mas gagaan ang inyong pakiramdam at mas magiging masaya kayo sa araw-araw. Ang pagtanda ay isang biyaya at nararapat lamang na maranasan natin ito ng may dignidad at kumpiyansa. Huwag nating hayaang ang simpleng isyu ng amoy ay maging hadlang sa ating pakikipagkapwa at pag-enjoy sa buhay. Naaalala ko ang Lola Esther ko. Dati madalas siya mag-alala sa amoy niya. At minsan ay napapansin namin na parang iniwasan siyang lapitan ng iba. Pero nang simulan niyang sundin ang mga simpleng payo na ito, ang regular na paglilinis sa mga nakalimutang parte, ang pag-inom ng sapat na tubig at pagdagdag ng gulay sa kanyang ulam, at ang pagpapalit ng damit pagkatapos ng pagpapawis, napansin naming lahat ang malaking pagbabago. Hindi lang siya mas naging mabango, mas naging masigla siya. Mas madalas makihalubilo sa mga kapitbahay at nakikipagkwentuhan sa amin. Mas tumatagal na siya sa aming mga salusalo at mas nakikilahok sa mga aktibidad ng pamilya. Iyon ang tunay na sukatan ng epekto ng mga simpleng gawin na ito. Nagkaroon siya ng bagong kumpiyansa sa sarili na nagbigay sa kanya ng mas masayang buhay. Para sa akin, ang pinakamahalaga ay ang inyong kapayapaan ng isip at ang inyong kumpiyansa. Kapag alam ninyong malinis kayo mula ulo hanggang paa at na inaalagaan ninyo ang inyong sarili sa holistic na paraan, mas gagaan ang inyong pakiramdam at mas magiging masaya kayo sa araw-araw. Ang pagiging sariwa at malusog ay hindi lang para sa mga kabataan. Ito ay para sa lahat ng edad. Huwag nating pabayaan ang ating sarili. Gusto kong malaman namin yung mga karanasan. Mayroon ba kayong sariling mga tips para manatiling sariwa at mabango na hindi ko nabanggit? Ibahagi ninyo sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento ay malaking tulong sa iba na maaaring nahihirapan din sa isyong ito. Makakatulong ang bawat kaalaman na ibinabahagi natin sa isa't isa. Hanap ninyo itong video na kapakipakinabang at nakatulong? Sana i-like ninyo at mag-subscribe sa aking channel. Marami pa tayong pag-usapan dito na makakatulong sa ating lahat na maging mas malusog at mas masaya habang tayo ay nagkakaedad. Marami pa tayong matututunan tungkol sa pag-aalaga sa ating sarili para mas matamasa ang bawat yugto ng buhay. Tandaan, ang pagtanda ay hindi katapusan ng pagiging sariwa at masigla. Ito ay simula ng bagong kabanata kung saan mas pinapahalagahan natin ang ating sarili at ang bawat araw. Magpatuloy lang sa pag-aalaga sa sarili, mga lolo at lola, mga kapatid. Buhayin ang pinakamagandang buhay sa bawat edad. Hanggang sa muli.